So, ngayon nga po guys, nagsalita itong si ITT-STC. Bakit ba ganun? Hindi guys, tawag na yun kay Harry Roque ngayon, ITT. Paano kasi, di ba kung matatandaan ninyo, nag-appoint siya ng isang executive assistant na supramodel, yung kagwapuhan, na in the first place, kaya niya daw po in-appoint yun kasi daw college graduate ng IT. Like, mapapatanong tayo, anong relation ng IT para bigyan siya ng posisyon as SG20? Di ba, ang laking sweldo nun, SG20, tapos IT lang yung kinuha mo. Hindi ko naman sa nila lang, pero guys, di ba, hindi naman si billboard passer yung supramodel na IT na tinutukoy niya, pero yung totoo, business ad naman yung kinuha. Tapos, sasama niya sa mga trips niya kasi sabi niya masakit, mayroon daw siyang sakit, 'di ba? Diabetic, coronary stents, and nagsasuffer daw po siya sa acute stenosis, something like that. Like, bakit IT yung kukunin mo? Pwede namang nurse, pwede namang doktor. So ngayon nga po guys, yan yung kwento kung bakit siya nabansag ng ITT doon sa TikTok. At lahat ng mga netizen, ITT na din yung tawag dito kay Harry Roque. Anyway, ito na nga guys, nagsalita itong si Roqueta. After nga po guys ng pag-resign ni Vice President sa Department of Education bilang DepEd Secretary. So nagsalita itong si Harry Mau. Alam nyo naman ata no guys na yung breaking news today, nag-resign itong si Vice President Sara Duterte bilang Department of Education Secretary. Alam nyo naman ata yun, no? Actually, dapat yung decision niya na yun, matagal na yun, eh. Overdue na nga yan guys, kung pag-uusapan pa natin. Matagal niya na sanang ginawa. Bakit ngayon lang? Diba? Pero anyway, buti naman kahit paano nagkaroon siya ng utak at isip na mag-resign. Well, at least na naramdaman natin na kahit paano mayroon pa din care itong si Sara Duterte sa ating mga estudyante. Kasi alam naman natin na hindi niya kaya eh. Alam naman natin na madaming kapalpakan sa Department of Education. Bakit ngayon niya lang ginawa? Anyway, ito na nga guys, after na mag-speech ni Vice President Sara Duterte sa kanyang pag-resign nga po as a DepEd Secretary ng Department of Education, nagsalita si ITT. Bakit ba ITT? Anyway, ito yung sabi niya. Bigla talagang nag-splok agad si ITT, no? Tingnan niyo yung, yung pattern ni Roque. Ang daldal. Ang daldal mo, girl. Diba? Ano po pa yung mga lalaki na nalagpasan mo pa sa sobrang kadaldalan mo. I mean, yung mga babae. Putak ka ng putak. So, ngayon nga po, guys, sinabi ni Harry Roque na ang panibago daw na opposition leader ay si Vice President Sara Duterte. Former presidential spokesperson Harry Roque claims Vice President Sara Duterte has just become the leader of the opposition following her irrevocable resignation as a DepEd Secretary and NTF-ELCAC Vice Chairperson. Wow! Talagang mapapasabi ako ng wow! Magic! Ninakaw nyo na nga yung PDP kila Coco. Pati ba naman yung pagiging opposition na nakawin nyo pa rin sa mga kakampings? Wala na ba kayong delikadesa? Halatang mga sanay sa pagnanakaw, no? Hindi man lang ba kayo nahiya sa mga original na opposition? Hindi ba kayo nahiya sa ating mga sa ating mga sa mga kakampings na sila yung opposition na tinitira nyo ngayon, tapos ngayon aagawin nyo yung branding nila na opposition. Alam nyo guys, meron ding punto no si Leila de Lima nung napag-usapan nila yung ibig sabihin ng opposition, kasi yung opposition kasi guys, kapag meron kang genuine and if you are pure to the Filipino, hindi ka for self-preservation. Kasi ang nangyayari ngayon guys sa mga didilis, self-preservation ang ginagawa nila. Bagkus alam nyo na nga, dahil medyo parang talagang totoo nga naman na inetsyapwera ng Marcos administration itong mga dotae. Paano hindi tsyapwerahin? Ang daming kapalpakan. Gusto sumunod tayo lagi sa kanila. Gusto sila yung above the law, na kahit iba na yung presidente ngayon, gusto sila yung nasusunod lagi sa kanilang mga approach, sa kanilang mga hinihingi. Gusto nilang maging tuta si President Marcos. Sabi, hindi naman pwede yung ganun. Bakit pa namin inelect si President Marcos kung kayo lang din pala ang magiging manager ni PBBM? Inelect siya ng mamamayang Pilipino kasi
paglilingkuhan niya ang mamamayang Pilipino. Hindi niya paglilingkuhan itong mga Duterte. So, nafe-feel naman ata natin guys, no? Na talagang malabo na yung Marcos Duterte. Actually, parang break up na nga, separate na yung dalawang yan. Eh, dahil din naman yan kila Duterte, no? Pero, anyway, if you are a truly and purely na talagang real opposition, dapat hindi ka for self-preservation. Medyo may tama si Leila de Lima sa kanyang pagkaka-explain na itong sila Duterte, kaya lang naman sila nag-o-oppose kasi initsapwera na sila. Sinabi yan ni Leila de Lima, kung napapakinabangan nila si President Marcos, hindi sila mag-o-oppose. Ang problema kasi, itong ating presidente, syempre, if you are a leader, dapat meron kang utak. Hindi ka yung magpapagamit lang. Hindi ka puppet. Kasi iba yung meaning ng leader sa puppet. Kapag puppet ka, kinokontrol ka ng mga nasa paligid mo. If you are a leader, ikaw yung boss. Yung boss, ikaw yung nasusunod, ikaw yung may gagawin, susundan ka ng mga kapwa mo. Kumbaga yung approach mo, susundan ng mga kababayan mo. Syempre, pag tama, tama. Anyway, yun na nga po guys, ang punto natin dito, bakit magiging opposition itong mga DD list na to? In the first place, ano yung mission and ano yung vision nila para matawag nila na ang sarili nila na opposition. Kasi yung pagiging opposition guys ng kabila is very different sa pagiging opposition. Actually, matagal nang naging opposition itong mga dutain na to. Pero iba po yung pagiging opposition ng mga kakamping sa pagiging opposition ng mga DD list ngayon. Kasi yung mga kakamping guys, unang-una, if you will remember, diba, nag-oppose sila kasi may mga mali, katulad ng AJK. Diba, nag-oppose sila kasi pangit yung approach ni former President Rodrigo Roa Duterte in terms nga po dito sa drug war campaign. Kasi pwede naman natin talagang labanan ng droga nang walang pinapatay, nang walang namamatay, nang hindi madugo. Pero iba yung approach nila. Biruin nyo, 1 year since nung napatupad yung AJK na yan, yung drug war campaign na yan, achievement pa nila at tinawag pa nilang accomplishment yung 20,000 people na mga namatay dahil nga sa AJK. Hindi man lang nila binigyan ng second chance, hindi man lang nila binigyan ng pangalawang pagkakataon para magbago. Kasi yung mga taong yan, may mga pamilya din yan. Maybe yung iba nadala sa emosyon, maybe yung iba walang choice. So, hindi man lang sila pinakinggan bagkus, tinigi-boom-boom. Tapos, ang pangit pa dito, nauso yung palit-ulo noon na kung saan yung mga pulis, makahuli lang ng isang adik, may reward. 'Di ba? Kaya madami mga pulis noon ang mga ginawang planted yung mga crime na kahit nga hindi naman adik, sinabihan nilang adik. Katulad ni Kian de los Santos Reyes. Tama ba ako? Si Kian, basta Kian. Reyes ba o de los Santos yung pilido? I forgot. Basta, nakatambay lang sa labas, tinawag na addict, and yung lumabas guys sa autopsy, hindi naman po pala nagtitake ng drugs. Kumbaga, planted crime, planted evidence din ang ginawa nila. Kasi madami mga pulis noon ang naghahangad na, tumaas yung rango, tumaas yung position nila. Kaya ganun yung ginawa nila, nagsusumipsip sa Duterte's administration. Kung kahit hindi naman addict, sinasabi nilang addict. Kaya nga parang sumigaw yung mga opposition noon, yung mga kakampings, yung mga dilawan, so-called dilawan noon, na bakit naman ganun yung approach sa drug war. So, labag po yun sa human rights. Kaya sila bumoses. Which is yung punto nga natin dito guys, yung pagiging opposition nila is purely and genuine para sa mamamayang Pilipino, hindi for self-preservation or para sa pansariling interest. Kagaya din ng pag-oppose nila sa foreign policy ni former President Rodrigo Roa Duterte na kung saan sinabi ni Digong na okay lang na gawin yung probinsya ang Pilipinas ng China. So, di ba parang nakakagago na meron tayong sariling bansa, iba tayo sa kanila, atin to, tapos gusto mo gawin tayong probinsya lamang ng China. So, umupos doon yung mga dilawan kasi para saan pa yung pinaglaban ng ating mga ninuno kung magpapasakop lamang tayo sa mga dayuhan at ginagawa nila tayong tuta. Yung parang sila na mismo yung naglilid dito sa bansang Pilipinas na in the first place, sino ba kayo? Diba, isa naman kayong dayuhan tapos sasakupin nyo pa kami. Ayaw po yun ng mga
ng mga dilawan at saka patuloy silang nagsasaliksik guys sa mga balita outside the country kasi mantakin nyo yung panahon ni Duterte nagkaroon ng news blocking dito nga po guys sa issue ng West Philippine Sea. Diba matatandaan ninyo na limited lang yung balita na naririnig natin dito sa issue ng West Philippine Sea kung kaya't nga lahat tayo nagulat na noon pa pala mayroong floating barrier, water cannon na nangyayari. Matagal na palang inaabuso ang ating mga magsasaka. So, saan yung yung change is coming na tinutukoy mo? Yung mahal mo yung Pilipino, yung ipagtatanggol mo sila. Pero dito sa issue ng West Philippine Sea, bakit inahayaan mo lang na water cannon sila, bulihin sila? Yung parang tayo yung nagnanakaw sa sarili nating bayan, 'di ba? So, kaya nga yung mga opposition nagalit dun kasi ang pangit at ang baboy ng approach ni former President Rodrigo Roa Duterte dito nga po guys sa issue sa West Philippine Sea. So yung pagiging opposition nila nasa tama. And lastly, isa pa to dagdag natin, yung sa corruption. 'Di ba? Binulatlat nila na itong si Duterte ganito ganyan. Tapos ngayon nalaman nga natin yung pag-transfer ng COVID funds sa PSDBM is talagang questionable. Di ba mapapansin nyo yun? Kaya nga guys, yung punto natin dito, yung hindi ko talaga magets bakit sila magiging paano sila magiging true and purely and genuine na opposition kung yung ginagawa ng mga DDS is umuupo sila kahit tama. Itong mga kakamping iba nag-uupo sila pag mali, pero pag may tama, kaya mapapansin nyo naman noon na pinupuri ng mga kakamping, itong sila Duterte, umaagre sila pag tama. So, dapat, if you wanted to be the kind of opposition na talagang genuine and pure, dapat hindi ka for self-preservation, dapat yung may prinsipyo ka, dignidad para sa mamamayang Pilipino, hindi yung kahit tama, i-oppose mo, di ba? Yung kahit alam mo naman yung dahilan kung bakit mataas ang inflation, di ba? Ang dami mo pa ding kuda, tapos yung bumaba yung inflation, galit na galit ka pa din, yung mga ganun. Samantalang yung mga kakampings ngayon, pag may tama, talagang pinupuri nila si President Marcos. Pag mali, tingnan mo, para sa kanila, bumabatikos pa din naman sila. Pero mostly, talagang uma-approve sila, yung sumasaludo sila kay PBBM kasi mostly ng kanyang approach is tama. Para sa akin, lahat naman tama yung approach ni President Marcos kasi I trust PBBM. Pero may times din naman talaga na kahit pa paano, bumabatikos tayo. Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, hindi naman talaga ako purely na na yung fanatiko. Kasi ang pangit guys, pag fanatiko kayo katulad ng mga DDS, fanatiko sila. To the point na kahit mali, para sa kanila tama. Diba hindi tayo ganun? Pag may tama, pruhin. Pag mali, syempre natin yan, expose natin yan, mali Kahit kailan hindi magiging tama ang mali at hindi magiging mali ang tama. Yun yung punto natin dito. So, paano nasabi ni Harry Roque na magiging panibagong leader ng opposition, itong si Sara Duterte, na in the first place, ano yung mission and vision nila? Hindi nila kayang gawin ang ginagawa ng mga opposition, ng mga dilawan. Kasi iba sila purely na genuine yung kanilang pagiging opposition. Hindi dahil nagiging opposition sila, dahil ayaw nila kay PBBM, nagiging opposition sila dahil may mali. Ganun yun. Ganun din yung kay Duterte. Hindi sila galit kay Duterte, bagkus nagiging opposition sila kasi may mali. Yun. Diba? Anyway, yun lamang po guys. At it's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.